It's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. Oh, yan ang palusot niya. Ginawa namin to not because from the ICC but because from the Interpol and we comply. Okay. Ang tanong, are we required to comply? Tayo po ba ay required na sumunod sa Interpol? Hindi, para malinaw, linawin natin na maigi. Di ba? Hindi ho tayo required. Mamaya papaliwanag ko ho. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them. And yan ang sinasabi niya, we have commitments to them na sumunod. Parang sinasabi niya, hindi tayo pwedeng tumanggi, may commitment tayo. Eh yun yung may commitment sa ibang bagay, hindi mo sinusunod, dito sunod-sunuran ka. Bakit? Mamaya, easy. To those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD... So, ayan muna. Diyan muna tayo. Pakita natin ito. Yung Interpol. Ayan, nasa kanilang website. Cannot compel the law enforcement authorities in any countries to arrest someone who is the subject of a red notice. Each member country, which is including us, decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officer to make arrests. Sa madaling salita mga kababayan, we are not required. Hindi po tayo required na sumunod dyan. Ito po ay choice natin. Alam nyo, usually po ang ginagawa ng Interpol, halimbawa, yung baligtad. Tayo naman ang nag-request kay Congressman Arnie Tevez na ibalik siya dito sa Pilipinas. Kasi meron siyang kinakaharap na kaso. Di ba po? Yun po yung ginawa natin. Ang tanong, bakit hindi pa ibinabalik si Congressman Arnie Tevez sa Pilipinas? Kahit nag-request na po tayo sa Interpol. Bakit hindi sinunod ng bansang Timor-Leste yung Interpol? Bakit hindi sila sunod? Kasi tinitimbang pa nila. Meron pa due process na ganap. Meron pa pong pagsisigurado na lahat ng bagay ay na-exhaust na ng taong inaakusa. Yan ang tinatawag na, kasi yung tinatawag na due process, it applies sa lahat ng bansa. Hindi lamang po sa Pilipinas. Na pag ikaw ay may reklamo o may kinakaharap na kaso, ikaw ay dapat bigyan ng due process. Sa pagkakataon ng kay Arnie Tevez, yung kanilang bansa, yung Timor-Leste, ay binigyan siya ng due process. Kaya ngayon, naglalaban ng pasakorte whether ibabalik pa dito si Congressman Tevez o hindi. Samantalang, tayo, dahil ang presidente natin na isang mahinang nilalang, isang weak leader, ibig sabihin, uto-uto sa dikta ng ibang bansa ng foreigner, nanginginig pang sumunod sa Interpol. Gago! Ganyan po kahina ang ating Pangulo. Sa madaling salita, walang kwenta. Tapos ngayon gusto ninyong lumaban tayo sa ibang bansa, ang hina-hina, sunod-sunuran lang naman ng... Hindi! Diba? Meron pa nga ako napanood na Amerikano, sabi niya, Amerikano nga ba yun? Tama. I think it's Amerikano. I'm not sure. Basta puti. Sabi niya, akala ko ba you want sovereignty
'Diba? You want sovereignty from other countries. Pero ito, inutusan lang yung inyong ni-request lamang ng Interpol na ibigay si Duterte doon sa kanila. Nanginginig pa itong si Torre at itong Marcos na ito na ibigay si Pangulong Duterte. Ngayon ang tanong, bakit niya ginawa yun? Diyan na pumapasok ang benepisyo. Ano ibig sabihin ng benepisyo? Kasi it will benefit him. Pag nawala si Pangulong Duterte, hindi siya makakasama sa mga rally at sorte. And we all know it, this is a campaign period. This is a campaign period. And alam naman natin, pag si Pangulong Duterte, siguro, kaya niratrat nila to, nakita nila yung nangyari sa Hong Kong. Sir, mga ma'am, malupit ang nangyari sa Hong Kong. Kahit ikaw, pumunta ka doon, alam mo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng Hong Kong event ni Pangulong Duterte, nandun ako. Si Mocha, nung panahon din ng state visit tatay, nandun din siya. Campaign, lahat to, pasasalamat. Kasi after the campaign, bumalik kami doon. Kasama namin si VP Sara Duterte, mayor ng Duterte. Mayor pa lang siya noon ng Davao. Nagpasalamat siya sa tao. Hindi ho bumababa yung hiyawan ng tao. Yung damdamin at pagmamahal ng mga OFW natin sa Hong Kong kay Pangulong Duterte, hindi bumababa. Kaya nga nung we were talking, nung nasa SMNI po kami, sinabi ko dun sa mga boss, sabi ko, kasi naikwento nila, pinagbawalan daw ng pulis hanggang 2,000 lang. Actually, 1,500 lang talaga ang inaalaw na makapasok doon. Okay? Pinakiusapan na baka nang pwedeng gawin 2,000 hanggang humirit at nakipagnegosasyon. Itong, alam mo naman itong mga negosyante, itong mga Chinese. Hindi. Nakipagnegosasyon, it means nakipag-bargain, sabi nila 1,900. So 1,900 na daw ang pwedeng pumasok. At sila po ang nasa pinto. May mga Pilipino doon pero may nagche-check na Chinese. Sinisiguradong 1,900 lang. Sabi ko doon sa mga boss sa SMNI, sabi ko, naku, malabo yan. 1,900? Si Pangulong Duterte? No, hindi nga nagpunta si Pangulong Duterte. Dagsa ang tao As in, dagsa. Kami lang ang nandun. Si Mocha, tsaka ilan lang yung mga nagsalita nun. Diba? Pero dagsa na. Kasi pag nag-organize ang mga Hong Kong leaders natin, yung mga OFW natin, grabe ho yun. Eto, nandun si Pangulong Duterte. Alam nyo, yung buong street, talagang nagkagulo. As in, nagdagsaan ng pulis. Nawalan ng pulis yung mga katabing lugar. Walang biro kasi taga doon po kami. Yun yung hotel namin. Nandun din sa Wan Chai po Wala ng pulis doon sa dulo. Talagang puro pulis na dito na sa parang may riot Sa sobrang dami ng pulis. Tapos naiinis sila kasi tinataboy nila yung tao kasi bawal na yung sa lakaran. Nandun sa yung sa labas nandun na. Punong-puno. Kabilaan yan. Tapos may stadium pa. Kabilaan sa street. Puno yan. Tapos may doon sa kabila, sobrang dami talaga. Siguro napanood ito ni Bonnet the Week Leader. Napanood niya siguro. Sabi niya siguro, ay naku, hindi pwede pala talagang rockstar. Pag ako nagpunta, panay ang kaway ko. Nagmumukha akong nagmumukha kang Miss Universe. Di ba yung mga Miss Universe kumakaway kahit walang ganon, Miss Universe. Parang ganon si Marcos parang lang Ewan ko talaga, tingnan nyo yung mga, makikita nyo naman yung mga video na kung saan kaway ng kaway si Marcos, walang pumapansin. Mantakin mo daan-daanan ka na sa harapan, hindi ka pa pinapansin. Ganon. Sabi ko nga, baka mas marami pa nagpa-picture sa mga senador ng PDP ni Pangulong Duterte kaysa sa kanya di ba? Ganon. Nung si Pangulong Duterte, grabe mga kababayan, dinudumog, di na makalakad si Pangulong Duterte sa sobrang dami ng tao. Si VP Sara nga Sa VP Sara, ang plano niya, ikutin at personal kamayan ng mga tao. Ikutin niya, umakyat siya ng stadium. Alam niyo, pinababa siya ng ng Chinese security. Kasi nagkagulo. Mantakin mo, umakyat siya dun sa crowd. Tapos pinaikot na lang siya. Sabi niya, balik na. Kasi grabe ganun ang reception ng mga Duterte. Nagkamali sila.
nagkamali ho sila, akala ho nila etong pagkuha nila kay Duterte, pagdukot nila, pagkidnap nila kay Pangulong Duterte, hihina ang PDP. Mas lalong lumalakas ang panawagan na straight PDP. Okay? Mga kababayan, pag sinabi natin straight PDP, straight Duterte tayo, yung siyam +1. Naku. Meron na tayong +1, si Doc Eric Mata, yan, isama na natin yan sa listahan natin, si Mata, ilista na rin natin yan, kailangan din natin ng isang malupit na doktor na Marites diyan sa ano, kasabi na naman nila bumili ng suka. Ito, bumili ng suka, pagbalik doktor. Yung mga pinabili mo ng suka, pagbalik artista. Totoo, di ba? Sino yun? Nakikita naman natin, si Abalos. Ewan ko ba, pag nanalo yun si Abalos, talagang tanga-tanga nyo ng lahat. Di ba? Ito pa. So, yan nga yung, ito yung sinasabi nating, kalokohan po yung sinasabi ni Marcos na kung saan, dapat daw tayo mag-comply sa ating commitment sa Interpol. That's false. Hindi totoo yun. That is another budol. Budol man. Ito si Marcos talaga. Budol ka talaga. Budol. Na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed Bakit everything. laging no? Parang feeling niya matalino siya na confident. Well, as we follow everything according to hindi mo kami madadaan sa ganyan mo, Brad. Hindi mo kami madadaan sa ganyan. Yung feeling matalino ka, hindi mo kami madadaan sa ganyan mo. Yung mga tanga mong followers, yan, madadaan mo sila. Yung mga tansong followers, tatanga-tanga yung mga ini. Necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Ginagaya niya yung tatay niya kasi. Yung tatay niya kasi talaga namang matalino yon. Walang biro. Yung tatay niya matalino talaga yon. Kaya mag-speech no ng mahaba, pero wala, hindi nagbabasa. Ito kasi hindi. Kaya dinadalan siya wala namang nag-sense yung sinasabi niya. Di ba?